Cuadro Alas Casimero sinabing mahina at pagkain lang si Bam Rodriguez. Ayon nga po sa payag ni Casimero, gaganahan pa ba kayo manood kung naglaban na sila? Hay nako Tartel, mga mahina lang talaga pinapalagan mo. Sabi rin ni Kuya Lods, akalain mo yon nagluto sila ng pagkain ni Tartel para ipakain. Sabi pa ni Casimero, may bago na naman pagkain si Tartel, chocolate bomb. Lol, ang liit lang at mahina ang galawan. Easy work lang talaga kay Tartel. May kumakalat din sa X account na sabi ni Casimero, with bomb before he fights Inoue. Tingin nyo mga boss, tama ba si Cuadro Alas? Malit lang talaga si Bam Rodriguez dahil aakyatin niya si Inoue sa 122 pounds. Kung makipag-outbox lang si Bam Rodriguez kay Inoue, delikado pa rin siya sa puntos. Pero kung makatama si Bam Rodriguez at manakount niya si Inoue, matik na panalo siya kay Inoue. Pero may lakas din si The Monster Inoue. Kung mapuruan niya si Bam Rodriguez, pwede rin babagsak ito at manakaut. Pero mas bentahe pa rin si Naoya Inoue dahil matagal nang lumalaban sa 122 pounds. Matatandaan bumagsak na rin si Bam Rodriguez laban kay Juan Estrada. Kaya magandang pukpukan ng dalawang ito kung matuloy sa susunod na taon. Sinabi rin ni Bam Rodriguez na importante ang pera pero importante rin ang kanyang legacy. Kaya hindi raw siya magre-retiro hanggat hindi niya nakakalaban si The Monster Inoue. Magkakaroon pa ng isang laban si Bam Rodriguez sa Bantamweight Division bago niya akyatin si Inoue sa 122. Kung manatili si Bam Rodriguez sa 122 pounds, sigurado ito ang bagong targetin ni Cuadro Alas. Sabi nga ni Casimero, target niya si Junto Nakatani, Murodjunak Madalyev. At kung tatagal si Bam Rodriguez sa 122, malamang ito na naman ang tatargetin. Pero 37 years old na si Cuadro Alas ngayon mga boss. Next year, 38 na siya. So mga 3 hanggang 4 na taon na lang si Cuadro Alas. Kailangan mapalaban lagi si Casimero. Dahil kung mababakante siya ng 1 taon, sayang naman ang pagkakataon. Sa iba pang balita, hinuli ng mga pulis at Secret Service si Sean Strickland dahil sa illegal na pagpasok niya sa event ng UFC na malapit sa White House. Hindi official na imbitado o walang ticket si Strickland sa UFC event na ginaganap malapit sa White House. Sa kabila nito, pumunta pa rin siya at palihim na pumasok. Pagkapasok niya, tumakbo siya at biglang umakyat sa ring. Dito na siya pinaligiran at dinumog ng mga fans. Hindi siya formal na kinulong sa selda ngunit isinakay siya sa likod ng police van. Kinumpirma mismo ni Strickland sa kanyang Instagram na siya ay naharap sa misdemeanor charge na disorderly conduct. Bago ang kaguluhan na ito, nagpost muna si Strickland sa kanyang social media na banned o pinagbabawalan umano siyang dumalo sa White House dahil sa kanyang mga kontrobersyal na pahayag laban kay President Donald Trump. Gayunpaman, nilinaw ni Dana White na walang sinumang naban. Sadyang limitado lamang ang upuan at hindi lang talaga kasama si Strickland sa official na guest list. Dahil dito nagpasya si Strickland na sumipot pa rin ng walang paalam na siyang nag-trigger sa interbasyon ng mga pulis. Ayan mga boss ang nangyari kay Sean Strickland. Sa iba pang balita, habang nangyayari nga po ang World Cup, nakita ng kameraman ang isang babae na nanonood mga boss at nahuli niya ang isang lalaki na nakatitig sa mayon. Ito yung sinasabi nila na huli pero hindi kulong. Okay mga boss, follow for more update.